gusali sa Angeles City, Pampanga. Rescue team ng pulisya idineploy para sa pagsasagawa ng search and rescue operations. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inatasan ng DSWD na bigyan ng tulong ang mga biktima ng pagguho ng gusali sa Angeles, Pampanga at ang mga apektado sa sunog sa Binondo, Manila. Magsusulong sa charter change bilang dahilan sa napabalitang palit liderato sa Senado, itinanggi ng Senate Minority. Military Academy Class 2030 sasailalim sa mas mahigpit at makabagong pagsasanay para sa modernong seguridad at depensa ng bansa. Monitor ang Embassy of Malaysia in Manila sa sitwasyong kasunod ng gumuhong gusali sa Angeles City habang nagpapatuloy ang rescue operation sa lugar. Ayon sa embahada, inaalam pa nila ang kalagayan ng dalawang Malaysian national na pinaniniwala ang apektado ng insidente. Kinumpirma ng embassy na ligtas na ang isa sa dalawang Malaysian nationals habang patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa mga lokal na otoridad para alamin ang kalagayan ng isa pa. Una nang napaulat na isang labi ng Malaysian national ang nahukay sa ilalim ng gumuhong gusali sa gitna na nagpapatuloy na rescue operation. Nakamonit na nga ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mobilisasyon ng mga tauhan at kagamitan para tumulong sa rescue operations sa gumuhong ginagawang gusali sa Pampanga. Ito'y para mapabilis ang pagsagip sa mga natrap na manggagawa. Ang karamihan ay mga construction worker na nasa lugar nang mangyari ang insidente. Kasabay nito, sinabi ng PNP na tutulong ito sa pagsasagawa ng investigasyon para matukoy ang mga pangyayaring nagdulot ng insidente alang-alang sa katotohanan at pananagutan. Pero sa ngayon, Ella, nakatuon aniya muna ang pansin sa search and rescue operation. Sinabi din ni General Nartates na inatasan ang mga police units sa lugar na magtayo agad ng mga support facility para sa mga apektadong pamilya at mga nakaligtas. Patuloy na iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang sunog na sumiklab sa Gate 46 ng Parola Compound sa Barangay 275 Zone 25 sa Binondo, Manila na nangyari noong Sabado. Nagsimula ang sunog bandang alas 3 ng hapon at umabot sa Task Force Charlie ang alarma. Pasado alas 12 na ng madaling araw ng linggo nang tuluyang maapula ang apoy ng mga bumbero. Batay sa report ng Manila City Local Government, aabot sa 2,134 na mga pamilya o katumbas ng 7,123 na mga individual ang nasunugan. Halos lahat sa kanila ay totally damaged ang mga bahay. Nalulungkot tayo pero we try to control the problem. Immediately, I called the city engineering, DEPS, collect all the debris. First things first, makagalaw sila ng maayos. Aid at tulong sa muling pagpapatayo ng kanilang tahanan na ibibigay ng national government. Nais matiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na natutugunan ang pangangailangan ng mga nasunugan sa Parola Compound sa Delpan sa Binondo. Ayon sa Pangulo, patuloy ang pagbibigay ng family food pack sa mga pamilyang nawalan ng tirahan bukod pa sa financial assistance. Galing po sa national government, meron po tayong hygiene kit, meron pa po tayong family cooking kit, meron pa po tayong binibigay na food pack. Inaasahang ilalabas ngayong araw, May 25, ang opinyon ng Korte Suprema hinggil sa pagbasura nito sa hiling na temporary restraining order ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa laban sa pagsisilbi sa ICC warrant of arrest. Sa pahayag ng tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney Camille Ting, binigyan din ito na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ring desisyon ang hukuman sa main petition ng senador gaya ng naunang nabanggit noong nakaraang linggo. Samantala, nilinaw ng Korte ang naging pahayag ni Senior Associate Justice Marvic Leonen kung saang sinabing ang mga ito ay taken out of context o nabigyan ng maling pagpakahulugan. Ng mga nasabing pahayag ay ginawa ni Justice Leonen sa isang pagpupulong kasama ang Integrated Bar of the Philippines at Mindanao State University sa Marawi noong May 23, 2026. Ayon kay Attorney Israelito Torion, abogado ni Senator Bato, ang paglalarawang ito ay walang katotohanan at batayan.
Hindi rin umano ito nakakatulong sa maayos at mapayapang paglutas ng mga legal na issue. Inamin ni Senator Sherwin Gatchalian na isang malaking hamon ang muling maibalik ang magandang reputasyon at integridad ng Senado bilang isang institusyon. Ito ang inihayag ng senador ng tanungin tungkol sa mga posibleng kakaharaping pagsubok ng sino mang maluluklok bilang susunod na Senate President sakaling muling magkaroon ng pagbabago sa liderato ng kapulungan. Ayon kay Senator Gatchalian, hindi sapat ang kilos ng iilan lamang. Mahalaga ang kooperasyon at suporta ng bawat senador, maging sila ay nasa panig ng minorya o mayorya upang ayusin ang imahe ng Senado. Isa sa mga nakikita niyang paraan upang simulan ito ay ang pagsasagawa ng malalimang investigasyon hinggil sa naganap na kaguluhan at putukan sa loob mismo ng compound ng Senado. Aniya, kung mayroong nagkasala, dapat itong mapanagot at kailangang matiyak na magkakaroon ng accountability sa lahat ng mga sangkot sa insidente. Bukod dito, tinukoy rin ni Senator Gatchalian ang usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, isa itong mabigat na hamon para sa susunod na Senate President dahil ito ang magsisilbing presiding officer batay sa konstitusyon. Ngunit para sa mambabatas, ang pinakamahalagang tungkulin ng Senado sa puntong ito ay ang pananatiling impartial sa gitna ng politikal na tensyon. Dapat din aniyang mapag-aralang mabuti ang articles of impeachment at mailahad sa publiko ang lahat ng ebidensya mula sa House Prosecution Panel at Defense Team upang matiyak ang patas na pag-aanalisa sa Senado. Nasa desisyon ng Senate Impeachment Court kung ilang buwang tatagal ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte na nahaharap sa 4 na articles of impeachment. Pero umaasa si House Trial Spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong na maipepresenta ng House Prosecution Team ang lahat ng ebidensya laban sa Vice Presidente. Ang gusto lang natin ma-establish is that it will be given enough time for all the articles to be aired, to be explained to the public because again, we are all stakeholders in this case, in this issue. May medium chance na maging isang tropical depression o bagyo ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa monitoring ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, kaninang alas 8 ng umaga, nasa layong 1,745 kilometers sa silangan ng Mindanao ang LPA. Inaabisuhan ng publiko na patuloy na i-monitor ang lagay ng panahon. Mariing itinanggi ng ilang miyembro ng minorya ang pagkakaroon ng usapin kaugnay ng Constitutional Assembly o CONAS. Kaugnay ito o kasunod nito sa social media post ni Senator Amy Marcos na nagsasabing ang minority senators umano ay nagkaroon ng pag-uusap tungkol dito. Iginiit ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III na mali ang sinasabi ni Senator Marcos dahil hindi na pag-uusapan ng minorya ang nasabing issue. Dagdag ni Senator Soto, bagamat nabanggit aniya ni House Speaker Faustino Boji III ang ideya na magkaroon ng regional state representation, kailanman ay hindi niya ito sinang-ayunan. Kaugnay nito, ayon naman kay Senator Panfiliping Lacson, primary o main concern nilang 11 o minority senators ngayon ay ibangon ang reputasyon at integridad ng Senado. Hindi na nangangailangan pa ng peace talks para sa tropa ng pamahalaan at rebeldeng grupo. Ito ang inihayag ni Department of National Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro Jr. nang bumisita ito sa lalawigan ng Negros Occidental noong Sabado. Kabilang sa kinausap ni Secretary Teodoro ay si Governor Eugenio C. Lacson at maging ang mga tropa ng sundalo sa 15th Infantry Battalion at 79th IB. Matapos ang dalawang magkasunod na engkwentro na nangyari sa bayan ng Toboso at Kawayan kung saan nakasagupan ng tropa ng militar ang mga hininalang miyembro ng NPA. Ayon kay Secretary Teodoro, sa ngayon ay hindi naman anya nangangailangan ng peace talks dahil for what? Bakit tayo magiging bukas kung may amnesty at bukas ang gobyerno sa lahat ng bumabalik? Okay sa akin yung localized kasi suportado ng LGU yan eh. And it's successful. Ayan ang ayaw ng NPA yung localized peace talks.